before you continue, kasi nandito na si Benjo, in fact, was one of the first who brought this to our attention, in fairness, ano. So Sir Benjo, may comment ka ba? I just want to, ano, before we, ano. Sige po. Maraming salamat, Mr. Chair. Sir, alam ko nagmamadali tayo pero gusto Hindi ko tayo lang nagmamadali. hindi po. Take your time. Mabuti Oo, naman. take your time. Gusto ko lang kasing balikan ano po Oo. dahil yung Section 13 of the Magna Carta malinaw naman talaga. Nasabi niyo na hindi ko na uulitin. Salamat. Kayo na yata yung spokesperson namin ngayon. Natapanood ko yung interview sa inyo po. Pagkita po. Yung pong Section 13 na nang-clarify po natin yan. Wala naman talaga sinasabing dapat ay 6 hours. And then in fact po, yung 2006, si Secretary Latos mismo po ang nagsabi. Sumulat siya sa Civil Service Commission, sabi niya doon, and I quote, considering that the Magna Carta for public school teachers is a law enacted by Congress for the welfare and protection of our public school teachers nationwide, it is quite ironic if we interpret the law in a manner that is prejudicial and disadvantageous to their interests. That's the letter coming from Secretary Lapus. And then, yung CSE po, noong 2008, sumagot sa kanya through a resolution. Ito yung resolution 0096. Ang portion po nito ay binabanggit ng CSE. Again, I quote, the Commission further recognizes that the work of public school teachers is distinct, if not vital, from the rest of other government employees. As the main contributor in molding the minds of the country's most valuable resources, its people, they are expected to perform with utmost commitment, effectiveness, and competency. This may be done if their needs are responded to in a manner that is most favorable to them, but still within the parameters of existing rules. End of the quote. Yun po CSE resolution, sinasabi ng CSE po, yung teacher talaga, hindi talaga siya pwede patuloy ng 6 na oras. And in fact, that same resolution, ang sabi ay pwede siya umuwi after the 6 hour niya, the spent sa school. In response po, yung DepEd ay naglabas noong 2008 ng DepEd Memorandum number 291 at gumawa siya ng guidelines kasi inutusan siya ng CSC at yun po yung sa feeling namin pinaka-mabuting guidelines mula noong 1966 as to working hours po. Pero naging pa rin ito, marami pa rin ay nag-insist dito. Kaya tama po yung sinasabi ninyo kanina, pag naglabas ang DepEd, sumusunod lahat. Pero ang isa namin observation, kapag nagsabi yung DepEd, pero pag wala din sa mga teacher, parang hirap sundin sa field. That's the reality po. At marami po kaming patunay na pwedeng gawin po dyan. Parang may missing link between doon sa field at saka doon sa central office kahit magaganda yung ilang mga policies in fairness sa Department of Education na kagaya namin ay overwork din. Naglabas po nung after a year naglabas less than a year in fact kasi June ito tapos February 2008 2009 naglabas po ng clarification. Yun po yung DepEd Order number 16. Dito po clarified na talagang yung teacher ay pwedeng umuwi after the 6 hour. Yung DTR niya kahit 6 hours lang po yung biometrics niya o yung nakalagay sa 440 ay hindi siya mag-undertime. Clear na po yan po. Pero hindi pa rin yung sinunod doon sa field. Kaya umabot po yan meron kaming mga skill missions sa mga field sa region na 3, sa region 4, may mga regional directors po tayo na naglabas ng kanilang mga interpretation po na favorable doon sa claim ng mga teachers. Pero hindi po sa buong bansa. Kaya po noong 2018, isang hindi rin magandang alaala between PDC and the DepEd po, nagkaroon kami ng isang buwan na pagpo doon sa harap ng Pasig. Ayaw ko nang alalahanin dahil pati na kami ngayon. pero po naglabas ng statement yung DepEd na sinabi na maglalabas sila ng correction or mas magandang policy. Pero hindi po yung nailabas. Hanggang 2022, nung po si VP Duterte, naglabas ulit ng pahayag yung Department of Education na magkakaroon po. At eto na ngayon, at nagulat kami, yung palang tinutukoy, etong DepEd Order number 5. Na panahon naman ito po ni VP Inday, April 27 po ito na pirmahan. At yun na nga, mahirap po na sabihin natin ang intention na hindi talaga pagtuloy ng 6 na oras dahil 3 beses po na sinabi doon sa DepEd Order number 5, required yung 6 hours, at merong shall, at tatlong pagkakataon po na binabanggit doon, And
Hindi lang 'yon, hindi lang dun sa sulat, no? Kundi po mismo doon sa ating application, ano, sa ibaba. Talagang yun na yung binigay. Kaya tama po kayo, no, Mr. Chair. Ano po yung mga nangyari po dito, no? Natakot kami dito kasi mahirap talaga yung 6 hours na nagtuturo ka, no? Pangalawa, pwedeng pagturuin ng ibang subject at multiple preparation ng teacher para mapuno yung 6 hours, no? Pangatlo, kung lahat ay 6 hours, pwedeng i-declare yung iba na excess. Dati natatakot lang kami dito, worries lang po ito. No? Nung lumabas yung DepEd Order number 10, nagkatotoo po yung mga worries namin. Ganun na po, at hindi ko na po ito babanggitin, ano, dahil nabanggit na po natin ito ng mga nakaraan, na po, yung 40 to 45 minutes, no? And then, pupunuin yung 6 hours, no? Merong NMP at NRP, no? So, napaniwala po yung mga prinsipyo na tinutungtungan ng DepEd Order, DepEd Memo 291 at DepEd Order 16, at maging CSC Reso, no? 080096. Mukhang gusto natin pong balikan. Nandikit pa nga yung purpose, no, ng decongestion, ano. Kasi well, in the end, hindi po maging productive yung teacher, no. Lastly, Mr. Chair, no, i-relate ko lang ito kasi meron na tayong, ibig sabihin yung ating mga mababatas, ang daming versions po, no, nung panukalang batas na bigyan ng additional honorarium yung mga teachers natin na nag-handle ng large class size. Di ba? Eh sa atin, large class size na po yung 45. No? Napakatas na po yan. Kung bigyan mo ng 8 sections, no? 8 subjects, no? Yung isang teacher, napakahirap na po talaga yan. No? So, willing ba ang ating gobyerno na mabigyan kami? Well, anyway, these are just bills, no? As of now, at least, no? Meron ding bill, no, sa Senado naman po na dapat i-limit sa 4 hours yung actual teaching, no? So, eto pong sentiment po na ito ng ilang mga mababatas, ibig sabihin, nakikita nila, no, yung peculiarity ng trabaho ng teacher. Dahil po ang teacher, no, hindi naman natatapos sa pagsasalita, sa pag-lecture ng 6 na oras kung sakasakali, yung kanyang trabaho. Mas maraming section siya na hawak, mas marami siyang trabaho dahil gagawa siya ng mga exercises, no? Checkan niya po yan, no? I-assess niya yung bata isa-isa. Imagine 45 times 8. No, ganun po karami at the very least. Ganun po karami. Hindi yan nangyayari sa mga eskwelahan ng Ateneo, no, ng mga Pocopeya, dahil sila ay nililimit nila yung class size. Sa atin po sa public hindi. Bakit? Kasi meron tayong prinsipyo na no one left behind, no? We left behind, no? So, yun po, no? And yun na lang po, ang hiling na lang namin sa DepEd, at least, no, ang Director Fernandez, no, clarified na already, no, na magkakaroon po, no, ng pagbabago dun sa policy, no. Sana po, no, immediately suspend all the implementation of DO5 and DO10 at magkaroon ng usapan. Sana po kasali pa rin kami dun sa pag-uusap. Maraming salamat po, Mr. Chair. Sir Benjo, matanong ko lang, ano yung proposal? Ang intindi ko kasi ang kakulangan dito teachers talaga. Kulang talaga sila ng teachers. Again, yung overtime pay, lahat yan, I think matagal nang tinitingnan ni Director Mario yan, may proposals na rin siya sa totoo lang. Pero hindi naman pwede yun yung solution natin eh. Because at the end of the day, kung burdened rin yung teacher ng napakaraming subjects at hours sa school, mabigat yun. Kahit na mag-compensate tayo na mag-compensate, yung efficiency niya mawawala eh kung masyadong marami. Agree So po. paano natin magagawa yung lack of teachers? Malaki ba yung gap ng lack of teachers natin? That is why dito tayo. Tinignan natin, Mr. Yes. Chair, siyempre ang makasasagot, no, in Oo. terms of data po yung DepEd, no? Pero kami nag-rely kami doon sa experience namin Yes. sa field, no? Talagang in fact dito naman po, no, sa totoo ay hindi naman talaga kailangan, ano, kasi nagagawa natin before, Oo. prior to DO number 5, nagagawa naman natin na yung mga teachers ay nagtuturo, no, yung mga kapatid natin sa ACT siguro patutunayan, ano, nakapagtuturo naman kami talaga ng less than 5 hours, no, 4 to 5 hours po yung average nga, no, namin, ano, sa tansya namin, ano, prior to this DO number 5. Nevertheless, kulang pa rin po naman talaga yung ating mga teachers, especially, no, sa mga densely populated na areas, no. So well, the solution, no, the more comprehensive, no, and strategic solution would be hiring po, no, of teachers based on the demands of the field, no. Pangalawa, hiring din po ng mga non-teaching personnel, no, and other support staff, no. Yung non-teaching personnel po kasi normally mga administrative staff po, no. Pero kailangan din po natin ng guidance counselors. Kailangan din po natin ng librarian, no. Kailangan po natin ng mga health workers sa eskwelahan, ano po, para po yung ating paaralan ay talaga mag-operate ng mabuti, no, na aalagaan both yung mga bata at yung mga guro. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Sir Benjo.